Paalala po lamang, ang impormasyong aming ibabahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi opisyal na payo ukol sa tulong at regulasyon ng kung saan mang seksyon ng gobyerno, Pilipinas man o Japan. Narito ang isang ulat ukol sa paglalagay ng anak na Japanese sa kosikitohon kahit wala ng komunikasyon ang magulang, partikular kung ang ina ay Pilipina. Pagpaparehistro ng anak sa kosikitohon kahit walang komunikasyon ang magulang. Sa Japan, napakahalaga ng kosikitohon o family registry system. Dito nakatala ang mga miyembro ng pamilya, kapanganakan, kasal, diborsyo at pagkamatay. Para sa mga anak na may amang Hapon at inang Pilipina, mahalagang maitala ang bata sa koseki upang magkaroon ng legal na pagkakakilanlan at karapatan sa Japan. Ngunit paano kung wala ng komunikasyon ang magulang, lalo na kung nasa Pilipinas ang ina? Ito ang sentrong paksa ng ulat na ito. Ano ang kosekitohon at bakit mahalaga ito? Ang koseki ay opisyal na talaan ng pamilya sa Japan. Kapag ang bata ay nairehistro dito, maaari siyang makilala bilang anak ng isang Japanese citizen. Nagkakaroon siya ng karapatan sa Japanese nationality. Nagiging mas madali ang pagproseso ng visa, pag-aaral at paninirahan sa Japan. Kung hindi siya nakarehistro, maaaring mahirapan sa legal na pagkilala. Posibleng mawala ng karapatan sa citizenship o support. Walang komunikasyon ang magulang. Ito ang karaniwang problema. Naghiwalay ang magulang, walang kontak ang Japanese father sa Pilipinang ina. O kabaliktaran, gusto ng ina na mairehistro ang anak pero walang tulong ang ama. Sa ganitong sitwasyon, hindi otomatik na mailalagay ang bata sa koseki. Paraan ng pagpaparehistro ng anak. Kung kinikilala ng ama ang anak, linchi, ang pinakamadaling paraan ay kung ang ama ay kusang kikilala sa bata sa pamamagitan ng linchi. Kapag ginawa ito, maidaragdag ang bata sa koseki ng ama. Kahit hindi kasal, ang magulang pwede pa rin. Kung walang komunikasyon, mahirap itong mangyari. Court process. Kung walang acknowledgement. Kung hindi kinikilala ng ama, maaaring magsampa ng kaso ang ina sa Japan para sa paternity recognition. Kadalasan, kailangan ng DNA test at legal representation. Ito ay mas komplikado at magastos, pero ito ang legal na paraan. Pagrehistro sa pamamagitan ng embassy. Kung nasa Pilipinas ang ina, maaaring lumapit sa Embassy of Japan in the Philippines. Magtanong tungkol sa birth registration, required documents, at proseso kung walang ama. Ngunit tandaan, kung walang pagkilala ng ama, hindi agad mailalagay sa koseki. Mga dokumentong karaniwang kailangan. Kung may proseso, birth certificate ng bata, proof ng citizenship ng ama, Japanese passport or koseki copy, affidavit of legal documents, at DNA test kung kailangan. Mga legal na hadlang. Kung hindi kasalang magulang, hindi automatic ang pagpasok sa koseki. Kailangan ng formal acknowledgement. Mahirap kung hindi makontak ang ama at ayaw makipagtulungan. Ang epekto sa bata kung hindi mairehistro, maaaring hindi makakuha ng Japanese nationality. Limitado ang legal rights sa Japan at posibleng mahirapan sa future tulad ng sa school, sa visa at sa support. Ngunit, pwede pa rin maging Pilipino ang bata. May karapatan pa rin sa Pilipinas. Mga praktikal na hakbang para sa mga ina sa ganitong sitwasyon. Subukang makipag-ugnayan sa ama kahit sa social media o dating contacts. Mag-consult sa abogado, lalo na
kung balak maghabla ng paternity. Lumapit sa Japanese Embassy para sa tamang proseso at updated na requirements. Ihanda ang lahat ng dokumento, birth certificate, IDs at proof ng relasyon. Ang paglalagay ng anak sa kosekitohon ay hindi otomatiko, lalo na kung hindi kasalang magulang, walang komunikasyon, walang pagkilala mula sa ama. Ang pinakaimportanteng susi ay ang legal na pagkilala o court process. Kung wala ito, mananatiling mahirap ang pagpasok ng bata sa family registry. Ang koseki ay opisyal na talaan ng pamilya sa Japan at dito nakalista ang kapanganakan, kasal o diborsyo at ang mga anak. Mahalaga ito dahil dito nakabase ang pagiging legal na anak ng Japanese citizen at kailangan ito para sa citizenship, visa at pag-aaral sa Japan. Pwede bang mailagay ang anak sa koseki kahit hindi kasal ang magulang? Pwede, pero kailangan ng ninchi o pagkilala ng ama. Kung walang ninchi, hindi basta mailalagay ang bata sa koseki. Paano kung wala ng komunikasyon ang magulang? Ito ang pinakamahirap na sitwasyon. Kung hindi makontak ang ama at ayaw makipag-cooperate, hindi agad mapaprocess ang koseki ng bata. Kailangan hanapin ng ama o dumaan sa legal na proseso sa korte. Tutulong ba ang Embassy of Japan in the Philippines kahit walang permiso ng ama? Hindi po diretsong tutulong ang embassy kung walang involvement o permiso ng ama. Ang embassy, tandaan po natin, nagbibigay lang ng guidance o impormasyon. Hindi sila ang magpo-process ng koseki kung kulang ang requirements. Kadalasan sasabihin nila ang proseso at i-refer ka sa abogado o minsan NGO o legal support groups. Ano ang dapat gawin kung walang tulong ang ama? May dalawang opsyon. Una, hanapin at kausapin ng ama. Para makuha ang ninchi, ito ang pinakamadali. Ikalawa, sa legal na paraan, court in Japan. Mag-file ng case para sa paternity recognition. Maaaring kailangan ng DNA test at ng lawyer sa Japan. May tutulong bang NGO o organisasyon? Kung minsan, may ibinibigay na NGO at legal support groups, pero ikaw pa rin ang kikilos at magpa-process. Hindi automatic na sila ang gagawa ng lahat. At ang tanong kung may gastos ba ang proseso? Oo, may gastos talaga ito at hindi ito libre. Ang mga posibleng bayarin, ang lawyer fee, DNA test, dokumento at translation, court fees sa Japan, at processing fees. Kaya, mahalagang paghandaan ito financially. Ano naman ang maaaring mangyari kung hindi mairehistro sa koseki? Kung hindi mailalagay, hindi makikilala bilang legal na anak sa Japan at mahihirapan sa citizenship, sa visa at sa pag-aaral. Pero mananatiling Pilipino ang bata at may karapatan pa rin sa Pilipinas. Ano naman ang pinakaimportanteng dapat tandaan? Hindi automatic ang pagpasok sa koseki. Kailangan ng pagkilala ng ama or ninchi at kung wala ito, legal process ang solusyon. Ang embassy, guide lamang. Hindi sila ang gagawa ng proseso. May gastos at effort talaga. Sa konklusyon, ang paglalagay ng anak sa kosekitohon kahit walang komunikasyon ang magulang ay posible pero mahaba at komplikadong proseso. Kailangan ng legal na hakbang at hindi maiiwasan ang gastos. Sa ganitong sitwasyon, mahalagang maintindihan na hindi sapat ang pagiging anak ng Japanese citizen. Kailangan itong patunayan sa legal na paraan. Kung walang komunikasyon ng magulang, mas nagiging mahirap ang proseso
at nangangailangan ito ng oras, effort, at gastos. Ang embassy ay gabay lamang. Disclaimer lamang po, ang lahat ng impormasyong ibinahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi garantisadong kumpleto o laging updated. Ito ay maaaring magbago ng walang paunang abiso. Ang creator ay hindi mananagot sa anumang direkta o hindi direktang epekto na maaaring magmula sa paggamit o interpretasyon ng impormasyong ito. Sa pangwakas, umaasa po kami na nakatulong ang impormasyong ito bilang gabay. Para sa pinakabagong update at opisyal na detalye, makabubuting i-verify pa rin sa tamang ahensya o autoridad. Marami pong salamat.